Mga kapatid, kung yung bawat isa sa atin tatanungin, ano ba yung tinuturing natin na kayamanan, malamang iba-iba yung maging sagot natin. Yung iba, siguro ang isasagot, ang kayamanan ko ay ang aking pamilya. Yung iba naman, ang ituturing na kayamanan ay yung mga material na bagay, bahay, kotse, pera, etc., etc. Pero one thing for sure, ang mga bagay o ang bagay na ituturing natin na kayamanan ay ang bagay na mahalaga. 'Di ba? Hindi naman natin ituturing na kayamanan ang isang bagay na hindi mahalaga para sa atin. Pero ang susunod na tanong doon, yung mga bagay ba na binibigyan natin ng halaga ay talaga bang mahalaga? O di kaya naman yung mga bagay ba na tinuturing natin na kayamanan, mahalaga ba talaga ito? Katuring-turing ba talaga ito na kayamanan? Minsan kasi, binibigyan natin ng maling halaga yung mga bagay-bagay. Itinuturing natin na kayamanan yung mga bagay na hindi naman talaga dapat ituring na kayamanan. Sa buhay ni San Ignacio de Loyola, ang santo na pinagdiriwang natin ngayon, ang isang bagay na talagang tinuturing niya na kayamanan ay ang kanyang pananampalataya. At ito yung mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Ituring natin bilang kayamanan ang pananampalataya natin. At sa buhay ni San Ignacio de Loyola, hindi naman siya laging talagang banal. Hindi naman mula pa nung pagkapanganak sa kanya, talagang tinuring niya na kayamanan yung kanyang pananampalataya. When in fact, hindi naman talaga ganun kahalaga sa kanya yon nung una. Later on na lang na tinuring niya talagang kayamanan ang pananampalataya. Si San Ignacio de Loyola, siya ay sundalo. Kaya lang, nagkaroon siya nung tinatawag na cannonball moment. Cannonball moment. At siguro, sa bagay na ito, sa kwento na ito ng kanyang buhay, makaka-relate tayo. Ang nangyari kasi, noong kalaban nila, yung bansang France, at siya ay Espanyol, no? Siyempre talagang matapang siya, nakipaglaban siya bilang sundalo. Kaya lang, merong kanyon o yung bala ng kanyon na tumama sa kanyang paa. Kaya ang nangyari, yung pangarap niya na maging magiting na sundalo, yung pangarap niya na mamatay at makilala bilang bayani, naglaho lahat. Naglaho lahat ng kanyang pinapangarap dahil siya ay nalumpo. Pero habang siya ay nagre-recover, gusto niyang magbasa ng mga nobela tungkol sa mga sundalo. Kaya lang, doon sa bahay nila, kung saan siya nagre-recover, 2 libro lang yung meron. Ang buhay ni Kristo at ang buhay ng mga santo. At unti-unti nakilala niya yung si Kristo at unti-unti natuto siya mula doon sa buhay ng mga santo. At maihahalin tulad natin ito doon sa Ebanghelyo. May mga bagay na mahalaga para doon sa mga ngalakal ng perlas at may mga bagay na mahalaga para doon sa may-ari ng lupa, pero nakita nila ang pinakamahalagang bagay na talagang dapat ituring na kayamanan, yung kayamanan na nakalibing at yung pinakamahalagang perlas. Sa buhay naman ni San Ignacio de Loyola, siyempre mahalaga ang pagiging sundalo, mahalaga na ipagtanggol ang bansa. Pero nakita niya kung ano ba talaga ang pinakamahalaga. Yon ay ang kanyang pananampalataya. Yon ay si Kristo. Sa buhay natin, mga kapatid, maraming bagay at mga tao ang tinuturing natin na mahalaga. Pero talaga namang mahalaga yung mga yan. Kaya nga tinuturing natin na kayamanan, di ba? Mahalaga na magkaroon ng mga material na bagay. Mahalaga na magkaroon ng pamilya. Ito yung mga bagay na tinuturing natin na kayamanan. Pero sana, ituring din natin na mahalaga
at kayamanan ang ating pananampalataya. Ituring natin na pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay ay ang walang iba kundi ang ating Diyos. Dahil sa huli, lahat ng tinuturing natin na kayamanan, lalo na yung material na bagay, lahat yan maglalaho din naman talaga. 'Di ba pag nawala tayo sa mundo, yung mga tinuturing natin na kayamanan, wala na din, hindi naman natin madadala yan. Pero pinapakita sa atin ng realidad na ito na ang talagang mahalaga ay yung hindi naglalaho. Kasi yung pananampalataya natin, hindi naman maglalaho yan, mananatili yan. Ang Diyos mananatili yan. Kahit mawala tayo sa mundo, makikita natin yung Diyos nandyan pa rin at makakasama natin siya. Pero ma-appreciate lamang natin yon kung meron tayong pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa ituring natin na hindi lang isa sa mga mahalaga, pero sana ituring natin, malaman natin ang kahalagahan talaga ng ating pananampalataya. At sana malaman natin, maranasan natin na katulad nga ni San Ignacio at ng mga tao na sinasabi ng ating Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, malaman natin, maranasan natin, mapatunayan natin sa buhay natin na ang totoo at pinakamahalagang kayamanan ay walang iba kundi ang ating Diyos.